Habang nakapila ka sa ospital at naghihintay na ma-reincarnate, narinig mo ang isang matandang lalaki sa labas ng delivery room na nagdeklara. Kapag daw nagsilang ng isang baby boy, bibigyan daw niya agad ito ng isang bilya na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon bilang regalo sa unang pagkikita. Sabi-sabi, 9 na henerasyon na raw na walang nagiging anak na lalaki sa pamilya Xiao. Sa ngayon, mayroon na silang 5 apo na puro babae. Kulang na lang talaga ng isang baby boy na aalagaan at mamahalin ng husto. Nang marinig mo yun, ikaw na nakalutang sa ere ay agad na pinuntirya ang tiyan ng buntis. Sa isang iglap, diretso kang na-reincarnate sa napakayamang pamilya Xiao. Pero di mo inaasahan na may isa pang duwag na kasama sa loob ng tiyan. Nakabaluktot lang siya at takot lumabas para harapin ang mundo. Kaya naman, naglakas loob ka na. Mabilis mong itinaas ang isang paa, at direkta mo siyang sinipa palabas. Kasabay ng isang malinaw na iyak ng sanggol. Bumukas na rin ang pinto ng delivery room. Akmang babuhitan ka na sana ng tatay mong si Xiao Go. Pero tumalikod ang nurse at ibinigay ang sanggol kay Lolo Xiao. Congratulations po, Lolo. Kambal po sila. Mayroon pa kayong isang matabang apong lalaki. 9 na henerasyon ng nag-aabang ng anak na lalaki ang pamilya Xiao. Ang pagnanais na ito ay parabang nakaukit na sa kanilang DNA. Nang marinig niya yun, sa sobrang tuwa ni Lolo Xiao ay tinapon niya pati ang kanyang tungkod. Agad kanyang niyakap. Ang ngiti niya ay abot hanggang tenga. Ha. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya Xiao. Aking mahal na apo, halika't hayaan mong tingnan ka ng mabuti ni Lolo. Habang karga-karga ni Lolo Xiao ang malambot mong katawan. Itong kinatatakutang hari sa mundo ng pananalapi na laging seryoso ang mukha. Ay tumatawa ngayon na parang yung pang-8 emoji sa cellphone mo. Post mo na yan para makita ng lahat. Sa likod niya ay may nakasunod na 3 magagandang dalaga. At 2 pang cute na batang babae. Lahat sila ay sobrang gaganda. At may pambihirang dating. Ikaw, na isang kaluluwang kalilipat lang, ay pinagmamasdan sila habang medyo nakapikit. Puno ng mga tanong ang isip mo. Pero ang iyong pag-iisip ay biglang pinutol ng sinabi ng pangatlo, si Xiao Baobei. Ang kulubat naman nito, ang pangit naman, para kang maliit na unggoy. Sa sobrang inis mo, gusto mong iwagayway ang maliliit mong kamao. Pero napansin mong nakabalot ka na parang suman. Hindi ka makagalaw, kaya naman, namilipit ka na lang na parang uod. Ibinuka mo ang bibig mo at umungol para magprotesta. Ikaw ang pangit, ikaw ang unggoy, kayo buong pamilya mukhang unggoy. Anlisik ang mga mata ni Lolo Xiao. Ano bang alam mo, nung kapapanganak mo pa lang, mas pangit ka pa rito. Pagkasabi niya noon, nagtawanan ng lahat. Nang makita niyang ngumusuka dahil sa pagtatampo, agad kang sinuyo ng Lolo Xiao mo. Paanong magiging pangit ang baby namin? Huwag kang maniwala sa mga pinagsasasabi ng pangatlo mong ate. Paglaki mo, siguradong magiging napakagwapong binata ka. Nang maalala mo ang maladyos ang itsura ng nanay mo, bigla kang sumaya ulit, pero humirit pa rin doon ang pangatlo mong ate. Naku po, wala siyang ngipin. Mukha siyang matandang bungal. Haha, pinandilitan mo siya habang namumula sa galit. Sakto namang nagtama ang mga mata niyo sa kanyang mga matang mapang-akit. Porket maganda ka, maghintay ka lang. Kapag lumaki na ako, ikaw ang una kong bubugbugin. Pero parang walang pakialam na sinulyapan ka lang ng pangatlo mong ate. Wala siyang kid-ideya na kinamumuhian mo na siya. Sa mga oras na iyon, lumapit din ang panganay ninyong si Xiao Kellyan. Malapad ang kanyang ngiti, ang cute-cute naman ng kapatid natin. Nakisali na rin sa gulo ang pang-4 at pang-5 mong kapatid. Lolo, gusto rin po naming kargahin si Bunso. Akma na sana silang susugod. Pero hindi pa man nakakapagsalita ang Lolo Xiao mo. Binatukan na sila isa-isa ng pangatlo mong ate. Sa liliit niyong yan, model. Huwag mong ihuhulog ang kapatid mo. Sabi niya, sabay abot ng 2 kamay niya ng sabik na sabik. Lolo, ako na lang po ang babuhat. Matanda na po kayo. Baka mapagod pa po kayo. Bahagyang gumalaw si Lolo Xiao. At mabilis siyang umiwas. Malakas pa ang katawan ko, no? Kahit buong araw ko pa siyang kargahin, hindi ako hihingalin. Nag-uunahan sila sa pagsasalita. Biglang naging masaya at maingay ang paligid. Pero napadpad ang tingin mo sa isang sulok. Isang dalagita ang tahimik na nakasandal sa pader. Hindi mo maarak ang lalim ng kanyang mga itim na mata. Kitang-kita sa kanya na ayaw niyang may lumalapit. Maliban sa kanya at sa masungit na pangatlong ate. Ang lahat ay nag-aagawan para kargahin ka. Sa isang iglap, ikaw na ang naging paborito ng buong pamilya. Pagkaraan ng mahabang sandali, saka mo lang naintindihan ang relasyon ng mga taong to. Ang pinakamatandang lalaki ay ang lolo mo pala sa buhay na ito. Bilang kaisa-isang lalaki sa pamilyang Xiao sa loob ng 100 taon. Pagkapanganak mo pa lang, nakuha mo na agad ang lahat ng pagmamahal niya. Teka, mali, sa totoo lang, 6 pala sila. Ang mahinahon ay ang panganay na si Ate Xiao Kellyan. Ang saplaga at tahimik ay ang pangalawang ate, si Xiao Karen.
At yung masakit magsalita na nagsabing pangit ka ay ang pangatlong ate, si Xiao Baobei. Para naman sa pang-apat na ate na si Xiao Kexen at panlimang ate na si Xiao Kei. Sila yung maliit na kambal na mga 6 na taong gulang. Yung pang-6 na ate naman. Syempre, siya yung sinipa mo. Palabas mula sa sinapupunan. Sa wakas, napilitan kang tanggapin ang katotohanan. Na lahat pala ng naggagandahang babae sa kwartong to ay mga ate mo. Ang dami-daming magagandang ate. Pero hanggang tingin ka lang, bawal dumiskarte. Sayang na sayang. Anong magandang eye-panggalan sa baby brother natin? Hindi inaalis ni ate Xiao Kelian ang tingin niya. Sa cute mong mukha. Kung wala lang si Lolo Xiao para mag-awat, malamang kanina pa nag-away-away tong magkakapatid kung sino ang babuhat sayo. Nang marinig yun, tinitigan ka ni Lolo Xiao mula ulo hanggang paa sa loob ng ilang segundo. Sa huli, napako ang tingin niya sa maliliit mong paa. Ang liit-liit, tawagin na lang natin siyang Xiao Jibo. Tumango si Xiao Kelian bilang pagsang-ayon. Jibo, ang ganda pakinggan ng pangalang yan. Pero parang ang hina pakinggan ng pangalang yan. Pero nang makita ko ang itsura ni na Lolo Xiao at ng iba pa, ang paglalamang at pagmamahal sa kanilang mga mukha ay halos matuno na sa sobrang tamis. Hayaan mo na nga, dala-dala naman ng pangalang ito ang pagmamahal nila para sa akin. Sige, tatanggapin ko na lang kahit napipilitan. Inilibot mo ang iyong paningin sa buong kwarto. Nakapagtataka, bakit wala si Papa? Nalaman mo na lang kalaunan. Napagkalabas mo pa lang mula sa delivery room. Ang tatay mo pala ay agad na tumakbo sa tabi ni Mama. Kahit na ikaw ang nag-iisang tagapagmanang lalaki ng pamilyang Xiao sa loob ng 100 taon. Sa mga mata ng tatay mong baliw na baliw kay Mama, si Mommy pa rin ang kanyang kaisa-isang munting prinsesa. Sa kulay rosas at asul na kuna, magkatabing nakahiga ang 2 paslit. Ang maririnig sa paligid ay ang malakas na iyak ng sanggol. Walang gana kang nakatingin sa kisame. Gusto mong takpan ng iyong mga tainga. Pero sadyang napakaikli ng iyong mga braso. Ang tanging nagawa mo lang ay iwagayway ang maliliit mong kamao. Xiao Mimi, pwede bang tumigil ka na sa pag-iyak dyan? Si Xiao Mimi ang ate mong kakambal na pinaglihi yata sa sama ng loob. Tinubukan mong sumigaw para sawayin siya. Pero puro ngek-ngek lang na parang sanggol ang lumabas sa bibig mo. Walang kahit kititing na awtoridad. Ang nakabibinging ingay mula sa duwag mong ika-6 na ate ay tuloy-tuloy pa rin. Dahil hindi mo na matiis, sinubukan mong gamulong. Ngunit para sa isang sanggol na ilang buwan pa lang, ang paggulong ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Isang matinding pakiramdam ng kawalan ng magawa ang bumalat sa puso mo. Napabuntong hininga ka na lang. May kaluluwa nga ako ng matanda, pero nakakulong naman sa maliit na katawang to. Kahit gamulong lang, hindi ko magawa. Nang sa wakas ay sumapit ang iyong unang kaarawan. Nakaupo sa pinaka-importanteng pwesto si Lolo Xiao. Nasa magkabilang gilid niya ang mga ate niya. Kahit ang pinakaabala niyang tatay ay pinauwi. Noong mga oras na yun, tumikim ang lolo. Pinatawag ko kayong lahat ngayon. Dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Sa susunod na linggo na ang unang kaarawan ni Jibo. Kailangan nating gawin itong Randy. Pagkasabi noon, agad na nasabik ang buong pamilya. Ipaghahanda ka namin ng isang napakalaking birthday party na hindi mo malilimutan. Pero nang dumating na ang araw na iyon, ikaw naman ay ngumuso at ayaw na ayaw mong lumabas ng bahay. Nagbibiro ba kayo? Katawan ko lang ang bata, pero ang isip ko ay pangmatanda na. Anong klaseng first birthday party yan? Jibo, labas tayo, laro tayo, gusto mo. Makakakita ka ng maraming tao, oh. Pero kahit anong suyo nila sa iyo, iyak ka lang ng iyak at nagtantrums, ayaw mo pa ring lumabas. Malapit nang magsimula ang party, at ang buong pamilya ay hindi na mapakali sa kaba. Pero wala silang lahat na magawa sa'yo. Hanggang sa, pumasok ang ate mong si Xiao Kelian. Jibo, bakit hindi pa kayo umaalis? Napalingon ka, at hindi sinasadyang nagtama ang inyong paningin sa isang pares ng malalalim na mga mata. Ang mga matang iyon ay kasing ningning ng mga bituin. Misteryoso at mapang-akit, agad na napunta sa kanya ang buong atensyon mo. Habang nakatingin sa babaeng di kilala na nasa likod ni Xiao Kelian. Nanlaki ang mga mata mo. Hindi mo napigil ang iabot ang maliliit mong kamay. Sa wakas, may dumating ding magandang babae na dinaig pa ang mga ate ko. Tiningnan ni Liu Ruyan ang maliit at cute na batang nakaabot ang kamay sa kanya. Ang makinis niyang mukha ay parang bagong talop na itlog. Kasing ganda ng isang manikang yari sa yelo. Kahit sinong makakita ay sasabihin ang cute niya. Pero kumunat ang noo niya. At umatras ng 2 hakbang. Mayroon siyang malamig at di pangkaraniwang aura. Para siyang isang puno ng pino sa gitna ng nyebe, nag-iisa at marilag. Pakunot din ang noo mo nang makita iyon. Nandidiri ba siya sa akin? Mula nang ipanganak ako, wala pang nang ahas na tratuhin ako ng ganito. Biglang nag-alab sa puso mo ang matinding pagnanais na paamuin siya. Nang makitang ngumuso ka, agad kang binuhat ng matalas ang matang si Xiao Kelian na nakuha agad ang ibig mong sabihin.
at diretsyong isiniksik sa mga bisig ni Liu Ruyan. Napangisi ka ng may katusuhan. Ginamit mo ang iyong mga kamay at paa para kumapit sa katawan ni Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, nakangiting sinabi ni Xiao Kelien, "Ruyan, hawakan mo siyang mabuti, ha? Prinsipe yan ng pamilya naming Xiao." Hindi na malaya ni Liu Ruyan na sinalukan na pala niya. "Ang lambot-lambot mo sa pakiramdam, para kang isang bola ng bulak. At mayroon ka pang amoy gatas. Talagang nakakatunaw ng puso, mukhang hindi pa siya nakakahawak ng bata kailanman. Kaya naman naninigas ang kanyang mga kilos. Gumagalaw-galaw ka sa kanyang mga bisig. Sinusubukang humanap ng mas komportableng posisyon. Yumuko si Liu Ruyan para tingnan ka. Nakaramdam siya ng kilig sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya namalayang lamambat ang kanyang tingin. Nang mga sandaling iyon, isang pares ng mga matang puno ng puot ang matalim na nakatitig sa iyo. Nakatayo sa may pinto ang isang gwapong batang lalaki. Medyo kulot ang kanyang maiksing buhok, at kumikinang sa kaputian ang kanyang balat. Para siyang isang eleganteng prinsipe. Agad mong naintindihan, may gusto siya kay Liu Ruyan. Sa sumunod na segundo, buong pagmamalaki mong hinalikan ang pisngi ni Liu Ruyan. At saka ka tumingin sa kanya ng may pagyayabang. Habang iniisip mo sa iyong sarili, aagawan mo ko ng babae. May gatas ka pa sa labi. Natigilan ang lahat. Ang totoo niyan, karaniwan ay hindi ka man lang nagpapahawak ng pisngi. Pero ngayon, kusa ka pang humalik kay Liu Ruyan. Sa isang iglap, ilang tingin na parang punyal ang sabay-sabay na tumama sa kanya. Maging si Liu Ruyan ay natulala rin, model. Lalong nanggigil sa galit si Xiao Kelien. "Liu Ruyan, itinuring kitang best friend. Tapos gusto mo lang pala maging hipag ko." Sabi niya habang hinihinaan ang kanyang boses. Na para bang takot siyang matakot ka. "Jibo, hindi ka pwedeng basta-basta humalik kung kani-kanino. Paano kung maimpeksyon ka ng bakterya?" Hindi man nagsalita ang pangalawang ate niyang si Xiao Karen. Pero nagyayelo sa lamig ang tingin niya, kayang-kaya kang patayin. Diretso siyang nakatitig kay Liu Ruyan. Samantala, ang pangatlong ate na si Xiao Baobei ay may ngiting mapanukso. Puno ng selos ang kanyang mga matang parang bulaklak ng peach. Bakit mas maganda pa ang treto sa isang tagalabas kaysa sa akin na kapatid niya talaga? Samantala, si Jia Sai na nakatayo sa gilid, ay galit na kinuyam ang leleyan ng pino niyang polo hanggang sa magusat ito. Wala siyang nagawa kundi piliting ngumiti at lumapit. "Ate Ruyan, ang cute naman ng baby brother na ito. Pwede ko ba siyang kargahin?" Kahit sinasabi ni Jia Sai na ang cute ng bata, ang mga mata niya ay diretso lang na nakatitig kay Liu Ruyan. Nang makitang hindi ito nagsasalita, para bang pumayag na rin ito. Lihim siyang natuwa, iniunat niya ang kanyang kamay para kargahin ka. Pero ginusuan mo lang siya. At puno ng panghahamon ang iyong mga mata. Natigilan si Jia Sai, nanigas ang kamay niya sa ere. Paanong magkakaroon ng ganitong klaseng titig ang isang paslit? Bigla mong isinubsob ang iyong ulo sa yakap ni Liu Ruyan. Hindi ka na tumingin sa kanya. Para bang imahinasyon lang niya ang titig mo kanina. Naiwang nakabitin sa ere ang kamay ni Jia Sai. Hindi niya alam kung ibababa ba niya ito o hindi. Sa huli, si Old Master Xiao na ang bumasag sa nakakailang na sitwasyon. "Ruyan, dahil gustong-gusto ka naman ni Jibo. Pakiusap, ikaw na ang magdala sa kanya sa labas. Magsisimula na ang first birthday party niya. Nandyan na ang lahat ng bisita. Hindi naman pwedeng wala ang bida ng okasyon. Sa first birthday party, ang haba-habang lamesa na gawa sa kahoy na agila ay halos hindi matano ang dulo. Nakalatag dito ang isang marangyang pulang tela ang peles. Mabalahibo ito kapag hinawakan. Hindi mo mapigil ang hindi ito hawakan ng paulit-ulit. Puno ang lamesa ng kung ano-anong mga gamit. Mayroong papel de hapon, panulat, mga pinta, at instrumentong pangmusika. Lahat ay maliliit na bersyon. Mayroon ding maraming mga kakaibang bagay na hindi mo mapangalanan. Sa madaling salita, punong-puno ang buong lamesa. Nakakahilo sa dami ng makikita. Karga-karga ka ni Lolo Xiao. Samantalang ang tatay mo naman ay karga ang ika-6 mong kapatid na si Xiao Mimi. Maingat kayong inilapag ng dalawa sa ibabaw ng mahabang lamesa. Handa nang simulan ang seremonya ng pagpili. Mahirap isipin na isa lang itong simpleng seremonya ng pagpili. Pero lahat ng mga dumalo ay mga kilala at makapangyarihang tao sa lipunan. Pagkalapag pa lang sa iyo sa lamesa, gusto mo na agad gumapang papalapit kay Liu Ruyan. Pero may naramdaman kang humihila mula sa iyong likuran. Paglingon mo, nakita mong hawak-hawak ni Xiao Mimi ang leleyan ng pantalon mo at ayaw kang bitawan. Balak ka pa nga niyang kagatin. Sa sobrang inis mo, sinipa mo siya kaagad. Sinulyapan mo ang napakaraming bagay na nakalatag sa lamesa. Pero wala kang interes ni sa isa man sa mga iyon. Napabuntong hininga ka na lang. Pagkatapos ay inilibot mo ang iyong tingin sa buong paligid. Biglang nagliwanag ang mga mata mo. Sa bilis ng kidlat, gumapang ka papunta roon. At agad mong hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Liu Ruyan. Agad na nagulat ang lahat. Pero si Lolo Xiao, napakaseryoso ng tingin sa iyo. Jibo,
Gusto mo ba siya? Agad kang tumango ng sunod-sunod. Sa totoo lang, ano bang masaya sa pagkuha ng mga gamit na yon? Masyadong boring ang buhay. Kailangan mong bigyan ang sarili mo ng kaunting hamon, di ba? Agad na nagsalubong ang kilay ng mga ate mo. Ang mga titig nila, parang kayang-kayang balatan ng buhay si Liu Ruyan. Halos gusto na nila siyang lapain at kainin. Pero sa sandaling iyon, biglang humalakhak ng malakas si Lolo Xiao. Lalo pang napako ang tingin niya kay Liu Ruyan. Dahil dyan, naalala ko tuloy ang isang lumang kwento. Noon, sabay na nagbuntis ang mga ginang ng dalawang pamilya. Kaya napagkasunduan nila, na kung lalaki at babae ang isisilang, ipagkakasundo nila ang mga ito. Pero ang nanay ni Liu Ruyan, matapos siyang isilang, ay namatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. At saka, ang 5 magkakasunod na anak ni Fu Shubao ay puro pababae. Kaya ang usapang iyon ay naisantabi na lang. Nang mabanggit iyon ng matanda, naalala rin ng nanay mo, na mayroon nga palang ganoong usapan. Nang maalala niya ang kanyang yumaong best friend, napunta ang tingin niya kay Liu Ruyan. At may kasama pa itong paglalamang. Mukhang hindi naman masama kung sa kanya ipagkakatiwala si Jibo. Tutal, siya naman yung batang nakita na niyang lumaki. At saka, alam na nila ang pagkatao niya. Xiao Kelien, kasalanan mo to, nagdala ka ng ahas sa pamamahay natin. Samantala, ang mga ate niya, ay nanggigigil na nagbubulungan sa isang tabi. Hindi man lang nila siya tinawag na ate. Diretso na sa pangalan niya. Dahil magkasing edad lang sina Xiao Kelien at Liu Ruyan. Noon pa man ay silang dalawa na ang pinakamalapit sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, labis-labis ang pagsisisi ni Xiao Kelien. Ang alaga naming kapatid, hindi pa nga nagbibinata. Tapos ngayon, aagawin na. Pero, ang mga ganitong bagay ay hindi naman nila kayang desisyunin. Kaya wala silang nagawa kundi umasang tumingin kina Xiao Go at Fu Shubao. Sa pag-asang pipigilan ng mga ito ang kasunduan. Pero halata namang pabor sila sa kasalang ito. Pero, kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang pinakamahalaga pa rin ay ang desisyon ni Liu Ruyan. Ayaw rin naman siyang pilitin ni Lolo Xiao. Kaya't nagtanong na lamang ito, Ruyan, ano sa tingin mo? Payag ka bang maging asawa mo si Jibo? Pero, bago pa man makasagot si Liu Ruyan, isang malinaw na boses ng lalaki ang biglang narinig. Hindi pwede.